Brandon Ingram at Rui Hachimura, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Dahil may tension ngayon na nabubuo sa pagitan ng New Orleans Pelicans at ni Brandon Ingram. Lalo at hindi nga ito pumunta sa sinet na minicamp ng kanilang kupunan. Sinasadya nga ito ni Brandon Ingram dahil hindi pa nga siya binibigyan ng contract extension ng New Orleans Pelicans. Isa pa ay nasa trade block din ang kanyang pangalan. Na dito ay mukhang ginagaya lang ni Ingram ang ginawa noon ni Damian Lillard hanggang sa matrade ito. Nabukod nga sa Miami Heat na possible na trade destination nitong si Brandon Ingram ay andyan din ang Memphis Grizzlies na maaaring mapuntahan nito. Na kapag nagkataon ay babalik sa ngayon ang kanilang kupunan sa pagiging contender team sa West. At para nga makuha ng Memphis ang forward na si Brandon Ingram sa Pelicans kasama ng player na si Jordan Hawkins, ay dapat daw ibigay ng Memphis Grizzlies bilang kapalit sila Marcus Smart, Brandon Clark, John Conchar at 2 first round pick sa mga taon ng 2026 at 2028. Na para nga daw sa trade na ito para sa Memphis Grizzlies, ay magkakaroon sila ng talented at solid na multi-positional defender at shooter na si Jordan Hawkins. Na kung saan ay nag-a-average ito last season ng 7 points na may 36% shooting beyond the arc. Marami lang talagang guard sa ngayon ng Pelicans kaya kailangan talaga nila itong bawasan. Pero ang addition daw ni Brandon Ingram para sa Memphis Grizzlies ay ang kulang sa kanilang kupunan. Dahil bukod ka na Desmond Bane at Ja Morant ay puro defensive player na ang iba nilang players. Kung bagay nahihirapan ng Memphis Grizzlies kapag dumating na ang playoff sa kanilang opensa. Kaya ang pagiging wing scorer ni Ingram ang kailangan talaga na reinforcement ng kanilang kupunan. Na last season nga ay nag-average ito ng 20 points, 5 rebounds at 5 assists per game. Kaya maganda talaga ang trade na ito para sa Memphis Grizzlies at makakabalik na sila sa pagiging contender team. Para naman sa New Orleans Pelicans, bagamat mawawala ang isa sa kanilang best player na si Brandon Ingram, ay marami pa namang players ang Pelicans na maaasahan. Lalo at sa trade na ito ay maaari nilang gawing starter si Marcus Smart na isang defensive guard. Maganda nga itong makasama nila Zion Williamson, Herb Jones at DeJounte Murray na lalong magpapalakas ng kanilang perimeter defense. Na dito ay kailangan naman ilagay ng Pelicans si CJ McCollum bilang 6 man sa kanilang bench para mas lumakas ang scoring ng kanilang second unit. Pero sa opensa ay makakatulong din naman si Marcus Smart na last season ay nag-a-average ito ng 14 points, 2 rebounds at 4 assists per game. Habang makukuha din ng Pelicans itong si Brandon Clark, na maganda nga daw ito sa frontcourt ng kanilang kupunan kasama nila Zion Williamson at Daniel Theis, na bago nga ito magkaroon ng injury noong 2022-23 season ay nag-a-average pa ito ng 10 points at 5 rebounds. Samantalang makukuha din ng New Orleans Pelicans ang 2 future first round pick ng Memphis Grizzlies. Maaari nga nila itong gawing trade asset para makakuha pa sila ng player na tutulong sa kanilang kupunan para manalo ng championship. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa trade idea na ito sa pagitan ng New Orleans Pelicans at Memphis Grizzlies? Samantalang Rui Hachimura mananatili naman sa pagiging starter ng Los Angeles Lakers next season. Lalo at may lumabas na report na itong si Jared Vanderbilt ay hindi pa sigurado na gagaling na ang injury sa pagsisimula ng training camp or preseason. Na 7 buwan na nga ang nakakaraan simula February 1 nang ma-injury ito sa naging laban nila sa Boston Celtics. Isa pa naman sana si Vanderbilt sa mga key players ng Los Angeles Lakers dahil sa kanyang depensa. Pero dahil sa hindi pa naman ito totally 100%, ay si Rui Hachimura na muna ang magiging starter para sa Lakers bilang small forward. Na kung matatandaan last season ng ginawang starter si Hachimura ay nagkaroon ng Lakers ng winning streak. Effective nga kasi itong off-ball player. Isa pa ay mahusay rin itong mid-range scorer na may 3-point shooting. Alam naman natin na kung usapang depensa lang ay walang duda na si Vanderbilt ang bagay na ilagay ng Lakers bilang starter. Lalo at kaya nito bantayan ang mabibilis na guards at forwards ng kalaban. Pero hindi kasi katulad ni Rui Hachimura ay meron itong floor spacing sa loob ng court dahil sa ability niya na makashoot sa 3-point area. Lalo at ayon pa sa report ay gusto daw ni Coach JJ Redick na itong si Rui Hachimura ay tumira pa ng mas maraming 3-pointers at kumuha ng maraming offensive rebounds. Dahil napansin ni Coach JJ Redick na isang shooter itong si Hachimura. Paano ba naman ay meron itong 42% beyond the arc last season? Pero meron lang itong 3 attempts sa shooting sa 3-point area. Isa pa ay mababa ang average sa rebounds ni Hachimura, na meron nga lang itong 4 rebounds per game. Kaya yun ang area na dapat palalong ma-improve ni Rui Hachimura. Siguro ang mangyayari na lang nito mga idol next season lalo na kapag pwede na maglaro si Jared Vanderbilt. Ay magpapalit-palit na lang siguro sila ni Rui Hachimura sa pagiging starter. Pagbabasihan na nga lang dito kung sino ang kanilang makakalaban.
Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito?